mayabang na hari at ang naghihirap na nasasakupan. Noong unang panahon, sa isang kaharian na napapalibutan ng luntiang mga bundok at malinis na mga ilog, may isang hari na nagngangalang Hari Rodrigo. Si Hari Rodrigo ay mayamang-mayaman at makapangyarihan, ngunit siya ay kilala sa pagiging mayabang at hindi pagkakaroon ng malasakit sa kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang palasyo ay napakabongga at ang kanyang mga damit ay yari sa pinakamagandang tela, mga mamahaling hiyas. Ngunit sa kabila ng kasaganahan sa loob ng palasyo, ang buhay ng mga tao sa kanyang kaharian ay puno ng hirap. Maraming mga bahay ang sira-sira, ang mga bukirin ay nagkukulang ng tubig, at ang mga tao ay nagugutom dahil sa kakulangan sa pagkain. Tuwing may mga isinasagawang selebrasyon sa palasyo, ang mga tao sa bayan ay nagmamasid mula sa malayo, naiinggit sa marangyang buhay ng kanilang hari habang sila'y nagdurusa sa kakulangan. Isang araw, naglakbay si Hari Rodrigo sa bayan, na may layuning magpakita ng kanyang makulay na damit at magmarakulyo sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Habang siya ay nagpaparada sa kanyang gintong karwahe, nakarinig siya ng mga bulong ng mga tao. Sa tuwing makikita natin ang hari, naiisip natin ang kagutuman natin, sabi ng isang matandang babae na naglalakad sa gitnang kalye. Oo, ang pagkain sa palasyo ay sobra-sobra, samantalang tayo'y nauubusan na ng bigas, sabi ng isang magbubukid na nangungumpuni ng kanyang sirang tahanan. Nang marinig ni Hari Rodrigo ang mga bulong na ito, siya ay nagalit. Pumunta siya sa isang mataas na taguan at nagpagawa ng malaking salamin upang tingnan ang sarili. Tinanong niya ang kanyang sarili, saan ako nagkamali? Ako'y hari at ang aking bayan ay dapat na masaya. Ngunit hindi siya nakahanap ng sagot sa kanyang salamin, kaya't nagdesisyon siyang magbihis ng simpleng damit at maglakad sa bayan ng lihim upang malaman ang tunay na kalagayan ng kanyang nasasakupan. Habang naglalakad siya sa gitnang kalye na may simpleng damit, nakakita siya ng mga bata na naglalaro sa kalsadang madumi, mga matatandang tao na nag-iigib ng konting tubig mula sa malalayong poso, at mga magulang na nagbibilang ng huling butil ng bigas sa kanilang mga banga. Ang kanyang puso ay nagdalamhati sa nakita niyang kalagayan. Nang makarating siya sa isang maliit na bahay, nakipag-usap siya sa isang pamilyang nag-aalaga ng mga hayop at nagtatanim ng gulay. Bakit kayo'y nagdurusa sa ganitong kalagayan? Tanong niya sa kanila. Sabi ng ama ng pamilya, kami nagtatanim at nag-aalaga ng hayop, ngunit ang mga buwis na ipinapataw sa amin ng mahal na hari ay labis na mataas. Kami nagkukulang sa pagkain at wala kaming makuhang tulong mula sa palasyo. Naiintindihan ni Hari Rodrigo ang kanilang problema, at sa puntong iyon, siya'y naisipang baguhin ang kanyang pamamahala. Pagbalik niya sa palasyo, agad niyang ipinatawag ang kanyang mga tagapayo at sinabing, simula ngayon, ang mga buwis ng ating mga nasasakupan ay babawasan, at tayo ay magbibigay ng libreng pagkain sa mga nagugutom. Pinatupad ni Hari Rodrigo ang kanyang mga pangako, at unti-unting bumuti ang kalagayan ng kanyang bayan. Naglaan siya ng pondo para sa pagsasaayos ng mga sira-sirang bahay, pagbuo ng mga patubig sa mga bukirin, at pagbigay ng mga makakain sa mga nagugutom. Dahil dito, ang mga tao sa kaharian ay nagsimulang magpasalamat sa kanilang hari, at ang kaharian ay muling naging masaya at masagana. Si Hari Rodrigo ay natutunan ang mahalagang aral na ang tunay na kapangyarihan ng isang hari ay nasa kanyang malasakit at pagkalinga sa kanyang mga nasasakupan. Aral ng kwento. Ang kwento ni Hari Rodrigo ay nagtuturo sa atin na ang tunay na leader ay hindi lamang ang mayaman at makapangyarihan, kundi ang isa na may malasakit at empatiya sa kanyang mga nasasakupan. Ang pagiging pagtulong sa pangangailangan ng iba at pagpapakita ng malasakit sa mga hirap ng iba ay mas mahalaga kaysa sa material na yaman o katanyagan. Ang isang tunay na hari o leader ay ang nagtatrabaho para sa kapakanan ng lahat, hindi lamang para sa sarili niyang kapakinabangan. Sana ang kwentong ito ay makapagbigay inspirasyon sa lahat upang maging mapagbigay at responsable sa ating mga tungkulin at lumikha ng mas magandang komunidad para sa lahat. Maraming salamat sa pakikinig at panonood mga kaitim na tinta. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pa na kwentong katulad nito. Salamat.